Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa itong mga bisita. Doon natin bisita diri taga San Pablo. Ako na ni siya mga apo. Apo niya na ako siya pag-umangko na ang iyang lula ni ako ang first cousin. Kadaghan po ni sila igsoon. Kami siyam, kana sila 13. 13 itong igsoon ni Nebe. So, taga-baybay bitaw. Baybay sa dagat, anak. Pero diri sa bukid, tagurha, pero doon naman po daghan. Sa unang gol, may control-control. So, doon na tayo po bisita, taga-makilala. Dihay, taga-makilala itong bisita. Salamat na nga niya sila uban kanamo, uban kanato karon. Ngapong adlaw, padayon atong paghatag og trucks bisag ulan. Ang choir naghatag sila trucks gapon dito sa Atpas Kapitolyo. Ulan. Pagika na mo dire, nagtuang na ang ulan, pero pagpaingon na mo dito ng ulan. So, di ko si Jane nga, ulargo na lang ta sa Gaisano. Dito mi si Gaisano, naghatag og trucks gahapon. So, kuyog na mo silang Jok-Jok, si Jik-Jik, sila Bing-Bing, si Jed Mag-Drive, si Roylin, kuyog po ni si Roylin. Ito among mga kauban des balay, kuyog po sila. So, mauna itong buluhaton karong panahon na, wala na good tayo mga reason bitaw dili kahatag og trucks kay naamang ko'y maadtuan nga di ta maulanan. So, salamat nga naka-print gahapon si Jed og trucks. Kay kanagong atong gi-order nga trucks nga walay bayad sa Amerika. Kuha na siya kanang sa pag-order na to mabot na 4 to 8 weeks. So karon nagplano ni Jed nga magprint na lang ang kuan trucks nga na may printer diha. Ayohon na daw to niya ang printer niya. So salamat sa mga buluhaton alang sa Ginoo. O siguro kamo na nasayod ban mo nga balik na po ang gera sa Middle East. Ang Iran gibumbahan na po maayo sa United States of America. Kay mga dili ba bitaw mo tuman og sabot. O naana po 7.5 man siguro to, 7.2 nga earthquake sa Mexico. So, daghan kayo karong linog, pero gagmay rang intensity ba, like 4 point something. Daghan kayo, mabasa na to diri sa Facebook. So, karong mga panahon na kinahanglan na gyud ta nga andam ta sa pagbalik si Ginoo. Okay, so dito magdugay, arita sa ito mensahe, manindog ta agi o pagtahod sa pulong si Ginoo
Kani ato mensahe karon paminaw maayo ni kay para ni sa personal sa matag usa, personal nimong kaayuhan, pamilya, church, bisan sa atong nasod. 1 Peter chapter 5 verse 8, disciple ni si Pedro ni Jesus Christ, mananagat ni siya, mananagat pero tagaan gud ni siya po kahibalos Ginoo. Yang nasulat 1 Peter, 2 Peter. Okay na mo? Okay. Kamay basa ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Ready? Ready, read. Okay, utrohon na natong basa. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ready? Read. Ang pota, amahan naman langit nun, buhin ang mga Diyos. Salamat kayo sa matag usangan niya karon amahan, bisan kadtong nang gibiyahe. Nakauli sila simple, ikaw nagatubag sa among pagampo amahan. Salamat sa among mga bisita, salamat sa mga anak ni mo Lord, ni nga church. Salamat kay amahan. Diyos kalangit nun, among gipasalamatan po ikaw sa wisdom, imong gihatag sa among Sunday school teachers sa mga hamtong wisdom, imong gihatag sa Sunday school teachers sa kabataan. Salamat kay Ginoo sa maanindot nga awit sa choir, bisan sa nag-birthday karong adlaw, nag-birthday karong si Manaha, among gipasalamatan ikaw amahan. O tagay pa si Annalyn o taas pa kayong sa iyang kinabuhi, tigay sa wisdom sa ilang trabaho, bisan sa iyang panimalay. Amahan, among gipangamuyo kanimo Ginoo, nini nga kahaponon, tagaig gahom ang imong pulong, kini imong ulipon nga way kahibalo, tagaig igsusulti, nga muyo kami amahan, tabuni kami sa bililhon nimong dugo, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ, nga among gipangamuyo amahan, na kini nga mensahe Lord, mulugdang nes kasing-kasing sa matag usa. Kini among pagampo, pangaliho po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng mga luwas. Amen. Okay? So mao na inyong gibasa, gisulat ni sa usa sa mga disciple, isog ni nga disciple ni sa Ginoo Pedro. Tinanigbas ko di siya. Naputol kon liog atong gitigbas ani niya. Ingon siya, pagmaligdong, pagmabinantayon, be sober, be vigilant, tungod kay ang inyong kaaway nga ang yawa, ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nga nagalibot-libot, nga nagapangita kinsa iyang matakob. Mauli niya siya ang Sultan Pedro. So, ato mensahe karon naguluhan kini og do not let the devil win. Ayaw tuguti nga ang yawa, ang si Satan maoy mo daog sa imong kinabuhi. So, paminaw mayo ani kay personal kay ni siya ng mensahe. So, as an introduction, mayong adlaw sa matag usa. Beloved brothers and sisters in Christ, niata gapuyo karon ni kalibutan na diin ang spiritual warfare real kayo. Real kayo ni spiritual gera espirituhanon. Daghan ang mga katawhan, miila sila sa kakuyaw sa sakit. Grabe sakit adto din tayong doktor, ngita din tayong haplas. Daghan kay mga katawhan karon ilang giila ang ilang kawadon, poverty. Daghang mga katawhan karon giila nila ang mga krimen, mga crime nga gihimo sa mga katawhan. Ang daghang mga tao karon maila sila sa disasters,
Every time from now na ay mga advice nga basig motubo ng dagat. Wala na ba? Dito sa Venezuela, grabe kayo ang namatay adtong duha ka dagkong linog. Sige pa karon. Sige pa kalot sila karon. So ingon ana ang mga kadaghanan mga tao. Yet samtang ang mga tao giila nila ang mga dangers, ang kadaghanan gi-ignore nila, wala nila ilha ang pinakadakong battle sa tanan, pinakadakong gira sa tanan, mauna ang gira alang sa atong kalag. Gira sa atong kalag. Ang Biblia nagsulti nato nga doon natay kaaway. The Bible tells us that we have an enemy and he is not imaginary. Dili ni siya sa huna-huna lang. Dili ni imagination lang. He is not merely a symbol of evil. He is the devil. He is the devil. Satan himself. Who desires to destroy your lives. Ang yawa, ang tinguha niya, ma-destroy lang yun na ang imong kinabuhi, ma-destroy niya ang pamilya, ma-destroy niya kining church, ma-destroy niya ang testimony sa tao. Yet, God has not left His children defenseless. Yet ang Ginoo, wala niya biyae ang iyang mga anak nga walay ikasangga, ikasukol. Through Jesus Christ, pinaagi ni Ginoong Jesucristo, kita magmadaugon. We have victory. And to this message, reminds every believer, do not let the devil win. Do not let the devil win. I would like to emphasize that very carefully. The devil may attack, the devil may tempt, tintalon ka, the devil may accuse, the devil may discourage, but he does not have to be victorious. Christ has already won the victory at Calvary. Si Ginoong Jesucristo, nadaog na niya ang kadaugan dito sa Calvary. And every believer may stand, matag believer, kinahanglan, mubarog ta anang kadaugan ni Ginoong Hesus dito sa Calvary. Number 1, the devil is a real enemy. The devil is a real enemy, real enemy. Mao na itong ibasa ganiha, ingon dito nga si Pedro, nagmando siya sa mga believers, ingon siya pagmaligdong, pagmabinantayon, tungod kay ang inyong kaaway nga ang yawa, ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nga nagalibot-libot, nga nagapangita kinsa iyang matukob. So, talawan ng atong kanang in English na be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, sa to pa, ang inyong kaaway, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, the devil opposes everything. The devil, adversary yun na sa tanan nga gihigugma sa Ginoo. He opposes God's truth. Batok siya aning kamatuoran gikan sa Dios. Mao na nga kaning Biblia, pilion kayo ang basahon nato. Tungod kay pirti ng daghanag translation ano niya karon nga ang halahalos ang mga importante kay mga poems giutro na. Giutro na og nahibalotag kinsay author na siya. The devil opposes everything God's love. He opposes God's truth. He opposes God's people. Ikaw, anak ka sa Diyos. Kalang devil,
batok na nimo. He opposes God's church. Labi na ang simbahan nga nagtudlo og insakto nga pulong sa Ginoo. Ang gitudlo nato diri sa atong pagtuo by faith in the blood. Mao na atong gitudlo dinhi. So God's church, God's work, ang mga buluhaton sa Ginoo, dili ganahan ang yawa na siya. God's family. Bantay ta sa atong pamilya. Magbantay ta sa atong pamilya tungod kay ang yawa ana murag maglibot-libot tala sa imong pamilya. Inay kahinay nimo, ka-weak nimo, birahan rin ta. So Jesus describes Satan this way. Mabasa nato na sa John 10 verse 10. Ingon dito, ang kawatan wala naganhi apan aron sa pagpangawat o sa pagpatay o sa paglaglag. Ingon si Jesus Christ, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi o nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. The devil steals joy. Ang yawa, kawato niya na ang imong kalipay. He kills spiritual passion. Gusto niya walaon ka ng kaluoy ni mo spiritually. Ang devil gusto niya i-destroy ang marriage. Iya hagyo ng gusto daoto ng kamenyoon sa tao. He want to destroy churches. Gusto niya i-destroy kanang mga Christian nga mga nag-amiga. Gusto na niya i-destroy. Sabi mo sa simbahan mo sa una na ay nagsimba pero gaaway, nag-text. Pikas dari text na po dito, gitubag po. Away-away na sila. Ganahang yawa na siya. He destroys friendship and destroys testimonies. But Jesus gives life. Sige, Ginoong Isos naghatag nagkinabuhi. So, warning din ako, never underestimate Satan's power. But never overestimate it either. Ayaw po di overestimate. He is powerful, but He is not all-powerful. So, balik ko na, ang yawa powerful, but He is not all-powerful. He is clever. Satan is clever, but not wiser than God. He is active, but he is not victorious over those who stand in Christ. Mauna kinahanglan atong mahibalan. Number 2, the devil uses many weapons. Taghan na, ang yawa naggamit na daghan kaing mga armas. Point A, he uses temptation. Gamiton niya temptation. Gikan pa ni sa Garden of Eden until today, Satan tempts people to sin. Si James nag-remind nato, kamoy basa na, i-remind ni James. James chapter 1, 14 and 15. Verse 14, kamoy basa. Ready, read. Verse 15, go. So, mauna giingon ni James nga, apan ang matag tao natintal sa dihang siya nadala sa iyang kaugalingon nga kaibog. Og nadani. 15. Unya, sa diha nga ang kaibog, nakapanamko na kini nagadala og sala. Og ang sala, sa diha nga kini nabuhat na nagadala
o kamatayon. This is number one. Number one niyang weapon. He uses temptation. Point B, he uses lies. Gamito niya ang bakak. So, maunang giingon ni Jesus, John 8:44. Kamoy basa ng John 8:44. Ready? Read. Thank you. So, mauna giingon, gisulat ni John isa, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang mga pangibog sa iyang amahan inyong pagahimuon. Siya usa ka mamumuno, sukad sa sinugdan, ug wala nagpuyo sa kamatuoran. Tungod kay walay kamatuoran, diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti siyang kaugalingon, kay siya bakakon og ang amahan niini. Unsaon man na niya pag manipulit ang tao? Wala siya. The devil whispers. Katong giingon ganiya sa Sunday school teacher, ganiha nga ang devil mag-inject. Mao na siya, mag-inject siya o mga huna-huna diha nimo. So the devil whispers or injects, you are not good. Injikan ka nga sikag simba, di mo ka maayo gud kayo. Magiga-igaan ka ba? Dayon ingnon ka nga God has forgotten you, nikalimtan na ka sa Ginoo. Labi na magampo ka nga dugay natubag sa Ginoo. Ingnon ka nga injikan ka kunaw na nalimta na ka sa Ginoo. God has forgotten you. Sige ka gampo, ingnon injikan ka kunaw na whisperan ka, your prayers are useless. Kanang imong mga pagampo, wa pulos. The next is, ingnon ka, just one sin won't matter. Kung isa lang kasala, okay naman na. Mauna ang mga i-inject niya nga mga information diha nimo. O di mo gina sa kasulod nimo, pero injectan ka, mahimo na niya. Pinaagi sa anang ingon ana ang iyang buhaton. So, every lie nga himuon sa yawa must be answered with God's truth. Ang God's truth na sa Biblia, na sa pulong sa Ginoo. Mao lang kinahanglan yun ta mag-study gyud aning pulong sa Ginoo. Ug madto lang ka sa simbahan din, manguros din pauli, sabi mo mahibal-an ana wala ni kinahibal-an. Magtuon yun ta sa pulong sa Ginoo. So kani pong magsimba ta, tanawa pud nagpaminawag maayo unsay gisulti ang pastor. Karang pastor tanawa nimo biblikal ba na iyang istorya diha. Mauna nga kinahanglan naagod mo'y Biblia. Kay check up po di mo unsay gisulti ang pastor kay ug di ka mag-check up sa imong kaugalingon unsa nang gisulti sa pastor bisag unsay gisulti sa pastor tuo lang ka. Na o ni ay mga nadunggan ako mga wale ba diha sa Facebook nga iyon siya nga kung pananglitan ang pastor magsigil og wali og tithing, magsigil og wali giving, gawas na diha. Muna giingon niya kung ang pastor dili na gani mo wali og second coming pagbalik ni Jesus Christ ug di na siya mawali, sige lang walig tithing, gawas na diha. Which is true. Nakahinomdom ko sa akong simbahan sa una, ang simbahan mo sa una. Bantog lagi, patay itog sa iyo. So, every lie, matag bakak, must be answered with truth. Tanaw ni pulong sa Ginoo, sakto ba na iyang isulti diha? Mao nang sunod nga weapon. Number 3, he uses
discouragement. Gamiton niya ng discouragement. Daghan kay mga believers, ning undang sila alagad sa Ginoo, dili tungod kay ning undang sila tuo, but because they became discouraged. Na-discourage sila. Ug di nato pud malikayan na sila tungod kay bisan si Elijah became discouraged. Si David became discouraged. Even faithful servants experience spiritual battles. The devil wants believers to quit. Mao na yung gusto niya. Ang yawa, gusto ni siya nga ang mga magtotoo, muundag ampo, muundag simba, muundag sulwining. But God wants believers to continue. Mao na yung gusto sa Ginoo. Padayon ta sa atong pagwali dinhi nga ang kaluwasan pinagira sa pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Padayon tag distribute og tracts, bason pa kanang nakalawatan mo basa, ma-save. Padayon ta og soul winning. Padayon ta og simba dinhi sa balay alampuan. Labi na karong panahon na kinahanglan walaon na nato ning ma-discourage ta. So, point D, he uses division. Gusto niya mabahin-bahin ang mga tao. Mabahin-bahin. Satan loves division. Ang yawa, gusto, ganahan gud siya nga ang mabahin ba? Mabahin ang imong pamilya. Mabahin ang imong pamilya. Mabahin ng mga simbahan. Mabahin ng mga amigo. Kaya mga amigo nato. The devil rejoices whenever God's people fight each other instead of fighting him. Balik ko na ko ni. The devil rejoices, ang yawa, malipay na siya sa panahon nga ang mga katawhan sa tao, mga katawhan sa Ginoo, mag-away-away. Imbes nga siya'y awayon. Mauna ang iyahang gipanggamit. He uses division. Number 3, how do we keep the devil from winning? Unsaon nato nga dili gyud makadaog ng devil? Be spiritually awake. Mao nang giingon ni Pedro. Be spiritually awake. Mao nang giingon ni Pedro, ingon siya, be sober, be vigilant. This means be spiritually alert. Nga naman, kay daghan mga Kristohanon, spiritually natulog. Many Christians are spiritually asleep. They neglect prayer. Wala na, dili bitaw magpakabanaan ng pag-ampo. Dili na magbali-bali pagbasag Biblia. Dili na magbali-bali pagsimba. Dili na magbali-bali sa pagkabalaan silang kagulingon. Iyon ani ba? Ang sundalo nga sigig tulog-tulog, dali ra ang pilde. Daghan mong kontra niya, ikaw sundalo, tulog-tulog lang ka na, pilde ka. A sleeping soldier is easily defeated. A watchful Christian is prepared. Ang mabinintayon nga Christian, preparado na. He resists the devil. The next verses, ingon dito sa 1 Peter verse 9, ingon siya, home resist steadfast in the faith. So, kita mga Kristohanon, we do not surrender. We resist. Ingon si James, gidugangan ni James ang iyahang
gisulat, James 4:7, ingon dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, i-notice na kung yung order niya, ang order niya is first, submit to God. Submit to God. Then, resist the devil. Because, without submission to God, resistance becomes impossible. Resistance becomes impossible. Number 4, put on the whole armor of God. Put on the whole armor of God. Muna gisulti ni Paul, Ephesians 6:11. Kamo ko na basa na Ephesians 6:11. Read. Thank you. Ingon dito, ingon si Paul, isulob ang tibuok hinagiban sa Dios aron kamo makahimo sa pagbarog batok sa mga lipat-lipat sa yawa. You see? So, mao ni ang iyahang mga hinagiban. Mao ni hinagiban. Our weapons include truth. Pulong sa Ginoo. Number 2, atong hinagiban, righteousness. O kita na matarong ta pinagi sa atong pagtuo ni Jesus Christ. Number 3, gospel of peace. Mayang balita sa kalinaw. The next is faith. Faith. Atong pagtuo. The next is salvation. Kada importante kay ni. Kung wala kay kaluwasan, di pa ka-save. Madaugon gud ang yawa sa mong kinabuhi. Kung dili ka-save. Wa may ka-protection. Then, the Word of God. Pulong sa Ginoo. Then the next, prayer. So, without spiritual armor, believers become an easy target. Kung wala ka aning nga armor. So, truth, righteousness, gospel of peace, faith, salvation, the Word of God, and prayer. Mauna ang atong hinagiban. Mauna itong hinagiban. So, number 5, stay close to Christ. Stay close to Christ. Si Ginoong Hesus, gideclare niya, John 15:5. Kamoy basa ng John 15:5. Read. For without me, ye can do nothing. Mo na declare Jesus Christ. So, victory comes from abiding in Christ. Not through human strength. Dili pinagi sa imong kusog, kaugalingong kusog. Dili pinagi sa not through determination alone. Only through Jesus Christ. Remember that Christ has already won. At Calvary, it seems Satan has won. Tug didto siya sa Kalbaryo. Jesus was arrested. Jesus was beaten, bunalan siya maayo. Then, gilansang siya sa cross. Namatay siya dito. But 3 days later, the tomb was empty. Katong yang lubnganan, wala na siya dito. The resurrection proved Christ's victory forever. So, ang Book of Hebrews declares in Hebrews 2:14, ingon dito, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, but that through death he might destroy him that had the power of death. That is the devil. The devil is a defeated enemy. Ang yawa,
kaaway na, nga pildi naman na siya, is a defeated enemy. His final judgment is certain. Naalang ko yung gamay illustration, Imagine a championship game that has already been won. The victory has already been secured, yet some players continue acting as though defeat is certain because they do not know the final score. So, many Christians live that way. Christ has already won, yet they live in fear, they live in discouragement, and live in defeat. Remember the final score. Christ is victorious. Maunang final score. So, practical application na niya siya. Practical application mo ni siya. You can follow the screen. Am I spending time with God daily? Am I spending time with God daily? Am I resisting temptation? Am I allowing bitterness in my heart? Am I faithfully attending church? Am I reading God's Word? Am I praying consistently? Am I trusting Christ or my own strength? The devil wins whenever believers compromise. The devil wins whenever Christians stop praying. Kung undang kag ampo, daog yawa na. The devil wins whenever God's people surrender to sin. But the devil loses whenever believers stand firmly in Christ. Mauna na ang atong dag-anan. Number 6, marang last na niya siya. Number 6, encouragement ni sa church. This is encouragement for the church. Perhaps you have been attacked spiritually. Maybe your family has experienced hardship. Maybe you have been discouraged. Maybe you have fallen into temptation. Remember, failure is not final when there is repentance. Balik ko na ko ha. Siguro ang iyong pamilya naka-experience of hardship, naka-experience of discouragement, maybe naka-experience kag temptation, hinumdumi. Kanang kapakyasan, dili na final kung ang tao utrohon niya yang una-una. Failure is not final when there is repentance. God's grace is greater than Satan's attack. 1 John 4:4, ingon dito, kamo iya sa Dios. Church niya, encouragement for the church, ingon dito, kamo iya sa Dios, mga gagmay nga anak, o nakabuntog kanila, tungod kay mas dako pa siya nga anaa kaninyo, kay kaniya nga anaa sa kalibutan. The Holy Spirit within every believer is greater than Satan. Siguro, ikaw na amang kay tanan nga saved na amang kay Holy Spirit. Kau sa man ang Holy Spirit, gisilyuhan ka, kato nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka, nang gidawat nimo si Jesus Christ, kay mambuktong personal manluwas, silyuhan ka sa Holy Spirit. Silyuhan ka. So, kana ang Holy Spirit nga naasa every believer, dako pa na sa yawa. Ginoo ko na is greater than Satan. Therefore, do not surrender. Do not quit. Do not give up. Do not let the devil win. So, mauli ang conclusion sa itong mensahe. Peter's warning remains urgent today. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour.
The devil is real. Dili na imaginary. The devil is real. The battle is real. Temptation is real. But God's power is greater. Stand upon God's word, wear the whole armor of God, resist the devil, stay close to Jesus Christ, trust the finished work of Calvary. One day, Satan will be cast forever in the lake of fire. But until then, the church must remain faithful. The church must remain watchful. The church must remain courageous. Beloved, let us determine today, we will not let the devil win in our homes. We will not let the devil win in our church. We will not let the devil win in our hearts. By the grace of God unto the victory of our Lord Jesus Christ, we will stand firm until He comes again. So, mao niya akong invitation sa matag usa. If you have never trusted Jesus Christ as your personal Savior, today is the day of salvation. Turn from your sin and place your faith in the Lord Jesus Christ, who died for your sins by shedding of His blood, was buried, and rose again the third day. He alone can save and give victory over sin and Satan. If you are a believer who has become discouraged, compromised, or spiritually careless, come to the Lord Jesus Christ in repentance. Ask Him to renew your strength, to restore your fellowship, and help you stand steadfast against the devil. Let us come before God in humility, knowing that His grace is sufficient. His power is greater than our enemy. And through Christ, we are more than conquerors. Lindog tawag ang ta. Amahan mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat sa imong mensahe, salamat sa imong pulong, o among ipasalamatan, ikaw amahan sa imong pagpataliwala karon. Nakamuyo ko kanimo Ginoo, tigay conviction ang matag usa nga naminaw ni ning mensahe. Kung doon na pa dinhi kaninyo, dili pa sigurado sa inyong salvation, siguro agyod. Hapit na matapos ang kalibutan, siguro agyod ang imong salvation. Unsaon nimo pagsiguro? Dawato nimo sa kinising-kasing si Jesus Christ kay mong bugtong personal man luwas. Dawato nimo. Nabay mo dawat Jesus Christ, diri sa kung wala, taas lang imong kamot. Pataas na imong kamot. Diri sa to, nabay mo dawat Jesus Christ kay mong bugtong personal man luwas, pataas lang imong kamot. Pagpadayon ko, amahan mo langit noon, buhi na mga Diyos. Ako na mo yung amahan nga, ikaw mga uban ini nga church, ikaw mga uban sa matag usa, o akong ipangamuyo kanimo Ginoo, panalangin ni Ginoo ang matag usa nga niya karon kahaponon. Panalangin ni Lord kadtong mga imong mga anak nag-support financially ani nga church. Panalangin ni Lord ang matag usa nga paginabuhi. Panalangin ni Amahan. Ning katapusan mga adlaw Lord, lig-una mo pagtuo diha kanimo nga ang imong dagway Amahan musidlak sa matag usa. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan ni amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, likod ta. Okay, pasalamat sa pulong sa Ginoo nga natudlo karon. Amen. Alas to pagtapos, let us have our last song and akong gihangyo ang matag usa manindog ta. We're going to sing Turn Your Eyes Upon Jesus. Okay, first stanza. Ready, sing. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see.
There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us He no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Last verse. His word shall not fail you, His promise. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Once again, daghang salamat sa matagusa. Ato ang idukot ang mga ulo magampot ta. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa imong grasya, sa imong kaloy, sa imong pagpangga kanamo. Salamat, Amahan, bisan pa sa imong pulong nga natudlo sa Sunday School, bisan pa sa preaching service, O God. And salamat, Lord, for using our pastor, O God. We are praying, Heavenly Father, i-bless among pastor, Lord. Hatagi pa siya daghan pang katuigan sa iyang kinabuhi. We are praying, Lord, nga Ikaw maghahatag kanig kaalam, labi na sa pagdumala sa church, O God. We are praying, Heavenly Father, that as we depart in this place and end this service, proteksyon ni kami, Amahan, makaabot kami sa mutay-stag sa kapanimalay. And we are praying, Heavenly Father, to bless also the practice of the choir. We're gonna pray, Lord, nga mapahatagi silang insakto nga preparation. We are also praying, Heavenly Father, nga alang sa matag-usang manggibiyahe rong siminahuna, proteksyon ni kami. We are praying, Lord, nga Ikaw magauban ka na mo, bisan pa sa mga planos kinabuhi, Lord, among ginapangamuyo, nga igahatag unta nimo ang kadaugan niini, and ayaw tuguti, Amahan, nga masamok among tagstag sa kinabuhi tungod ni Satanas. Protect us, Lord, bisan pinagi sa mong precious blood. Paabta kami safely sa mong tagsag sa kapanimalay. And Lord, for those who are looking for jobs, we are praying, O God, nga ang tinunguha nila nga ilang i-applyan, Lord, madawat sila. Kining tanan, Lord, ang ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.